prepare our hearts to praise the Lord and worship the Lord. With this song, I stand in awe of you. Hallelujah. 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 You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yan po yung awitin, I stand in awe of you. Yan siyang awitin, po.
na nagpapahayag na ang ating Diyos, He is beautiful, no? Siya ay Diyos na maganda beyond description. So, to marvelous for words. So, yan po. Purin po ang Panginoon na muli po tayong lahat ay sama-sama ngayong gabi. Ano po? Para po muli ay atin pong ipagpatuloy yung ating pong podcast regarding our topic for tonight, no po, third episode ng pinag-uusapan nating Time of Crisis series. Ayan, no? So ngayong pong gabi, ito po yung pangatlong ating pag-uusapan, no? So good evening, a blessed evening sa inyo po lahat, a joyful, blessed, victorious evening. At tayo po ay sama-sama po na mag-aral, no? Yung ating pag-aaralan po ay Truth That Heals. Yan po yung episode 3 ng ating pinag-uusapang about Time of Crisis series. So ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric, ano po. At itong ating pong topic po ay hindi lang bansa ang sugatan, kundi ang puso ng bawat Pilipino, no? At madalas hindi pera o kapangyarihan po ang lunas, kundi katotohanan. So tonight ay tingnan natin, magkaroon tayo ng reality check, no? May kilala ka bang taong nasaktan dahil po sa kasinungalingan? Siguro ikaw mismo yon, ano? Nasaktan ka kasi may taong hindi naging totoo, o baka ikaw naman ang nasaktan dahil sa katotohanan ng ayaw mong marinig. Pero kapatid, kaibigan, kababayan, totoo ito. Ang katotohanan ay minsan masakit, pero ito ang simula ng kagalingan, no? Ang kasinungalingan po ay parang anesthesia, sabi nga nila, no? Pansamantalang nakakabawas ng sakit, pero hindi talaga nagagamot ang ugat ng problema. At ganito rin minsan sa ating bansang Pilipinas, no? Maraming pilit po na tinatakpan ang sakit ng lipunan sa pamagitan po ng denial o distraction. Pero po ang Diyos, ayaw niyang manirahan tayo sa kasinungalingan. Gusto niya tayong pagalingin sa pamagitan ng katotohanan. Okay? So, halimbawa po, si David, noong nahulog siya sa kasalanan, di po ba? Hindi niya agad inamin. Pero, nung hinarap siya ni Prophet Nathan, tinanggap niya ang katotohanan. At doon nagsimula ang kagalingan niya. Yan po, no? Sabi niya sa Psalms 51:6, surely you desire truth in the inner parts. Ibig sabihin po, ang kagalingan ay nagsisimula sa loob, hindi po sa image, hindi po sa reputation, kundi po sa puso na marunong umamin po sa Diyos. So, ganun din po sa atin bilang bayan, no? Hindi tayo gagaling hanggang hindi natin harapin ang katotohanan at na kailangan natin ng Diyos, na kailangan nating magbago at hindi sapat ang human effort kung wala ang divine intervention. So ano ang ating personal reflection, call to action dito? Alam nyo, kapatid, kaibigan, kababayan, baka kaya ka pagod ay dahil matagal mo nang tinatakpan ang totoo, no? Baka kaya ka sugatan ay dahil alam mo, hindi mo pa hinaharap ang sugat na ayaw mong makita. Pero ito po ang magandang balita, ha? Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga totoo. Yan. He heals those who are honest with Him. Kaya ngayong araw, ngayong gabi, sabihin mo sa Diyos ang totoo. Ang sakit, ang takot, ang duda, ang hiya. Maging ang hiya natin, no? Because, or yung shame natin. Because when you bring your truth to God, no? He brings His healing to you. At bilang mga Pilipino, no? Kung gusto nating gumaling ang ating bansang Pilipinas, kailangan din nating aminin kung saan tayo nagkamali at bumalik sa katapatan at pananampalataya. Amen? So, ang katotohanan po hindi para manira, ito ay parang magpagaling. Yan. Kaya kung masakit ang proseso, no, wag kang sumuko. No? God uses truth not to shame us, but to shape us. So, anong connection nitong truth that heals, no, sa ating krisis na kinakaharap sa ating bansang Pilipinas? Alam nyo, sa panahon ngayon, ang ating bansang Pilipinas ay dumaraan sa maraming
uri ng sugat. Sugat ng kawalan ng tiwala, sugat ng katiwalian, sugat ng kasinungalingan, at maging sugat ng pagkawatak-watak natin bilang mga Pilipino. Lahat tayo po ay apektado, no po, sa politika, sa lipunan, at minsan kahit po sa loob ng ating iglesia. Pero tandaan po natin, ang kasinungalingan po ay nagpapalalim ng sugat. Pero ang katotohanan po ay nagpapagaling. Amen? So, hindi lahat ng totoo ay masakit, at hindi rin lahat ng masakit ay masama. Dahil minsan, ang katotohanan ng Diyos ay gamot, no, sa sugat po ng isang bansa. Ang katotohanan galing sa Diyos ay hindi lang para itama ang mali, kundi para palayain at pagalingin. Kung ang bawat Pilipino, ikaw at ako, ay matutong magsabi at tumayo sa katotohanan, alam nyo, sa tahanan, sa paaralan, sa simbahan, sa pamahalaan, sa ating komunidad, unti-unting gagaling po ang ating bayan. So, isang araw, no, to make this illustration, isang araw may batang lalaki na nadapa at nasugatan ang tuhod dahil ayaw niyang mapagalitan, tinakpan niya ng maruming panyo at hindi niya sinabi sa kanyang magulang. Sa una parang okay lang, pero paglipas ng ilang araw, ayun, namaga at mas lalo itong sumakit. Nang tuluyan na siyang umamin, nilinis ng kanyang ina ang sugat, nasakit ng nililinis, pero doon nagsimulang gumaling. Alam nyo, ganun din po sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming sugat, nasugatan tayo, sugatan ng ating bansa, sugatan ng ating lipunan, no? Kasinungalingan, katiwalian, kawalan ng tiwala, at maging sa nagdaang mga bagyo at mga pag-unos at lindol ng ating buhay, no? So maraming sugat at madalas tinatakpan lang natin ito ng mga pansamantalang mga solusyon, no? Pero hanggat tinatakpan ang sugat, hindi ito po gagaling. Kailangan po ng katotohanan kahit masakit sa una, dahil ito ang simula ng pagpapagaling. So ang katotohanan po ng Diyos ay parang gamot, no po? Hindi para saktan, kundi para linisin at ibalik sa ayos ang sugatang puso at bayan. So, truth that heals is truth spoken with love. It may sting for a moment, but it restores for a lifetime. Amen? So, truth that heals means using truth not to destroy, but to restore. Okay? Kung gagamitin po natin ang katotohanan tulad ng paggamit ni Kristo, may biyaya, may kababaang loob at may layuning magpabago. Makikita natin ang pag-asa sa gitna ng krisis. Amen? So, sige po. Samahan po ninyo po ako na tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos, sa trono at biyaya ng Diyos. At patuloy po nating idalangin po ang bawat sa atin ng ating pong mga kinakailangang pagalingin ng Diyos, lalong higit sa atin pong minamahal na bansang Pilipinas. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po dahil kahit minsan masakit po ang katotohanan. Alam namin na ito ay gamot sa aming kaluluwa at linisin niyo po ang aming puso. Tulad po ni David, at turuan niyo kaming magmahal sa katotohanan kahit po mahirap. Pagalingin niyo po ang aming mga sugat na puso, ang aming sugat sa aming bansa, ang sugat na naranasan ng bawat mga Pilipino dahil sa mga sitwasyon na nangyayari po sa aming bansang Pilipinas. Ito man ay personal, spiritual at pambansa. Ibalik niyo po, Diyos, ang katapatan at kababaang loob ng aming bayan. Salamat po, Diyos, sapagkat umaasa kami na ang lahat ng ito ay nasa iyong kapamahalaan. Kahit na dumaan man ang aming bansa, ang bawat sa amin sa mga sugat na maaring nagpapahapdi o nagpapasakit sa aming buhay, kayo pa rin po ang Diyos na nang kagalingan sa lahat ng aming buhay.
Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. May God's truth, no, brothers and sisters in Christ, be the medicine for our beloved nation's wounds. With every word you speak, may others feel the truth with grace and the grace with truth. So, brothers and sisters in Christ, walk with the heart of Christ, speaking the truth but with love. Amen. Standing for what is right but with humility. And with every step you take, may you be an instrument of the truth that heals in your family, in your church, in our beloved nation, the Philippines. I bless you now, brothers and sisters in Christ, friends, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. So, muli po maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong the time of crisis series. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang po nagpapalaya, ito rin ang nagpapagaling. Amen. So join me next time, no, tomorrow night for our episode 4, Speaking Truth in Love. Yan po yung pag-uusapan po natin. Pag-usapan natin kung paano magsabi ng totoo ng may pag-ibig, hindi po galit. So shalom and God bless. Magsaya mga puso, Pasko ng Gala.